Hello sa inyong lahat. Welcome na naman sa akin channel. Ngayon pala ay tuturo ko sa inyo kung paano magkuha ng stator winding data sa 3-phase electric motor. Kung kayo ay interesado, para sa inyo ang video na ito. Kaya huwag nating patatagalin pa. Sisimulan na natin. Meron pala ditong 3-phase electric motor na 7.5 horsepower, 380 volts, 13.2 amps, 1,725 RPM, Baldor. Ito unang-unang tip ko sa mga nag-aaral pa lamang at sa mga baguhan sa pag-electrical, nire-recommend ko sa inyo na mayroon kayong record book para sa lahat ng mga nai-rewind nyo, doon nyo isusulat para mayroon kasi yung pwede natin yung magamit sa for the future, no? Halimbawa, example ko sa inyo, kung wala na ang winding dito sa loob, maka-experience kayo nang wala ng winding dito, pwede nyong balikan yung mga na-rewind nyo. Kung mayroon kayong record book na lahat ng mga ni-rewind nyo na motor, doon nyo sinulat, pwede nyong basihan, pwede nyong tingnan yung brand niya, serial number, lahat kung model, kung pareha ba, kung pareha, na malaking tulong sa atin yun sa mga bilang sang rewinder. Kaya isa yun sa mga tip ko na importante. Kung may nameplate pa yung motor, isusulat mo talaga dito yung lahat ng detalye dito sa kanyang motor. Ngayon ay papakita ko sa inyo, may partial ako na sinulat bali dito. Yan, tulad ng sinulat ko dyan, Baldor Industrial Motor, 7.5 horsepower, 380 volts, 13.2 amps, 1,725 RPM. Babasahin ko lang muna to bago ko to sisimulan lahat, no. Yung sinulat ko, mayroon ditong number of slots, mayroong number of poles, number of coil per group, number of span, number of turns, number of strand, number of wire or size of wire, type of connection. Isa-isahin natin ngayon yan kung paano natin to kukunin ang ating data sa ating 3-phase electric motor. Ito pala ang 3-phase electric motor. Kung makikita nyo, yan, itong winding nya, pumutok na bali, sunog na. Kailangan tong i-rewind. Na kung makikita nyo, yan, pumutok na kasi yan dyan. Tapos, ito, unahin ko lang muna. Dito, sinulat ko lang muna to sa bond paper, pero pag katapos ito, ay lilipat ko to sa record book. Meron kasi akong record book rin. Kahit matagal na ko sa pagre-rewind, tinatago ko pa rin talaga lahat ng mga na-rewind ko. Mayroon tayo ditong number of slots. Unahan natin to. Mayroon tayong number of slots. Sa pagkuha natin ito, actualin lang natin yung motor dito, yung slots ng electric motor. Bibilangin lang natin kung ilan yung slots niya. Dito ako mag-uumpisa yan. Bibilangin ko dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ibig sabihin, 36 slots tong motor na kukunan natin ng data. Kaya isusulat natin dito sa papel, number of slots is 36. Yan, sinulat ko na, 36 ang number of slots. Dito naman tayo sa number of poles. Sa number of poles, madali lang to. Pwede na natin kukunin itong RPM niya. Pag ang RPM niya 1,150 to 1,200, 6 poles yun. Tapos yung 1,725 to 1,800,
4 poles yun, tapos yung 3,550 to 3,600, yun ang 2 poles. Dahil ito, 1,725, 4 poles, bali ito, sulat natin dito ay 4. Naisulat na natin, tapos dito naman tayo sa number of coil per group. Ito, isang group to, kung makikita nyo, isang winding dyan, ay ilipat ko sa likod para mas klaro. Yan. Yan, kung makikita nyo, isang group yan. Bibilangin natin kung ilang coil ba yan sa isang grupo. Kung makikita nyo, yan, mayroon dyang 1, 2, 3. Ibig sabihin, 3 coil sa isang grupo. Kaya, ang isulat natin dito ay 3 coil per group. Isusulat naman natin dito yan. Mayroon na yang 3 coil per group. At dito naman tayo sa number of span. Number of span or pitch. Ang gagawin natin, balik ko rin dito para mas klaro sa camera yan. Maliwanag kasi ito. Bibilangin lang natin yung, mag-umpisa tayo sa maliit. Ito yung, di ba, yung 3 coil per group sa isa, 2, 3. 3 coil sa isang grupo. Yung span naman niya, yung maliit na coil, yung kumbaga yung beginning niya at saka yung ending ng maliit na coil, bibilangin natin kung ilang span siya. Kaya umpisahan ko sa maliit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung pinakamaliit niya, di ba, ending 1 to 8. Ibig sabihin, 1 to 8, yan, ang kanyang pinakamaliit na coil. Tapos kukunan rin natin yung pangalawa. Sulat ko lang muna, 1 to 8. Di ba may 3 coil per group siya, yung unang coil, 1 to 8. Tapos bibilangin naman natin yung pangalawa. Yung pangalawa, beginning niya, tapos yung ending value niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, 1 to 10 ang kanyang span. Sulat ko rin dito, 1 to 10. Kaya yan, sinulat ko na, 1 to 10. Tapos, yung malaking coil naman, bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito yung beginning, ito yung ending, 1 to 12 ang kanyang span. Sulat rin natin dito sa papel, 1 to 12. Nakuha na natin bali, ang kanyang span ay mayroon siyang 1 to 8, 1 to 10, at saka 1 to 12. Yung number of turns naman, kasunod, number of turns, bibilangin rin natin. Bibilangin natin kung ilang turns ang itong sa maliit na coil. Bibilangin rin natin ilang turns sa pangalawa at sa pangatlo. Bali, kukunin natin ang number of turns nito sa 1 to 8 na span. Sa 1 to 10 na span, kukunin rin natin. At saka sa 1 to 12 na span, kukunin rin natin ang kanang number of turns. Pero, ang gagawin ko, talakbayan ko lang muna yan. Unahin ko lang muna itong isa, yung kasunod. Kasi, kailangan natin itong putulin. Kailangan natin gumamit ng chord chisel nito para babaklasin, tapos iangat, tapos bibilangin natin ang kanyang turns. Medyo matatagalan, kaya talakbayan ko muna. Dito muna ako sa number of strand. Yung number of strand naman, ang gagawin nyo, di ba, may 3 leads auto, no? 3 leads lang. Tatanggalin lang natin to. Ito lang ang babaklasin natin, bali. Kukuha lang tayo ng isang wire dito, isang terminal niya, isang lead niya, bali. Para tingnan natin kung ilan ba ang kanyang number of strand dito. Yung magnetic wire niya, kasi mayroon kasi itong magnetic wire. Magnetic wire kasi ito, yan. Kung ilan ba yung strand niya. Kukuha lang tayo. Ganito lang pagkuha, kibali, sa number of strand. Lahat ng ito ay ibabase natin sa actual na motor, Kaya ito yung terminal niya, di ba? Makikita nyo, yan.
Kung makikita nyo, ito yung papunta dun. 3 leads out kasi ito. Yan. Bubuksan lang natin to. Kung makikita nyo yan, may cambric tube yan. Sa loob yan ay magnetic wire. Para makita natin kung ilan bang strand niya. Pwede natin balatan to. Tanggalin yung insulation niya bale. Para makita natin to. Para sigurado tayo kung ilan talaga ang kanyang ilan ang kanyang strand. Tanggal ko na. Kung makikita nyo, tanggal. Mayroon siyang 3 strand. Papakita ko sa inyo. 1, 2, 3. Ibig sabihin 3 strand siya kibali. Isusulat naman natin dito sa ating ginawang sa papel natin, number of strand 3. Kung makikita nyo, yan, mayroon na yan, number of strand 3. Ang kasunod naman niya ay number of wire or size of wire. Sa pagkuha naman ng size of wire, ganito lang, di ba, nakalabas naman to. Susukatin lang natin to gamit ang ating wire gauge. Mayroon akong wire gauge dito. Ito yung ginamit kong wire gauge. General, depende na lang sa inyo kung anong brand nyo. Di ko kasi nakalimutan ko yung mas may maganda pang brand nito kasi medyo mahal. Ito, nabili ko lang to sa Shopee. Maraming mura sa Shopee pero yung pinili ko yung pinakamahal. Ito na siguro pinakamahal ko sa yung time na yun nung nag-order ako. Ito yung pinakamahal. Nasa 1,100 yata to. Ganito. Kasama na yung shipping fee. Meron kasing tag 300 lang or 200 ganun. Ito mahal pinili ko kasi yung mas accurate kasi to. Matagal ko na rin itong ginagamit. Sa pagsukat, sa akin talaga para kumbaga sigurista kasi ako, tatanggalin ko talaga to, ito yan lahat. Yan, iaangat ko talaga to. Tapos bubuklasin ko to, susukatin ko to. Para makuha ko yung tamang sukat talaga ng wire. At babalatan ko, tatanggalin ko lang muna to itong cambric tube para makuha ko ng tamang sukat. Kasi importante kasi to yung size of wire. Malaking isa to sa importante. Yung tama yung pagsukat natin sa ating wire. Tapos sa pagsukat naman ay piliin mo lang yung hindi masyadong yung nasa hindi maluwag, hindi rin sobrang sikip na masisira na yung insulation ng ating magnetic wire. Ito sa 3-piece pala, kahit isang wire lang ang susukatin natin kasi parehas na yan. Lahat, di ba, sa 3-piece, 3 winding, may piece A, piece B, at saka piece C. Tapos, isa lang yan, isa lang sukat ng wire niyan. Iba sa single piece kasi ang single piece, dalawa ang winding niya, di ba? May starting winding, may running winding, tapos magkaiba ang kanyang number of turns at saka number of size. Kaya ito sa 3-piece, parehas lang, kaya walang problema kahit hindi natin ito kukunan na. Susukatin ko lang muna to. Itong gamit yung wire gauge natin. Sa pagsukat, kung saan kayo komportable, ito lang, bali no, gagawin nyo. Subukan natin sa 18 muna. Maluwag yung 18. Yung 19. Ayun. Subukan naman natin sa 20. Sa pamaraan ko, 3 beses ako, 18, 19, 20, kung saan talaga, nasa 19 or 20 lang to. Pag 18, maluwag na. Kung makikita nyo, wala. Pag 19 naman, to medyo, pero ititry natin sa 20. Pag masikip, mas masisira yung insulation, hindi yan sa kanya nyo. Check natin kung nasisira ba. Ay, nasisira yung insulation niya. Medyo matigas na ayaw makuha.
Kaya subukan natin sa 19 ulit, i-double check natin. Ito sa pagkukuha ng gauge, dapat kung kailangan yung i-double check, triple check, kailangan talaga para sigurado tayo sa wire. Yan, yung plane niya, tama lang. Kumbaga mayroon tayong parang lagutok, maririnig, pero hindi nasisira yung ating magnetic wire baga. Yun, tama lang. Ibig sabihin 19 to. Kasi pag i-try natin sa 20, papasok siya pero sirang-sira na talaga, no? Yung matigas. Kailangan pa talagang pursahin ng gusto. Tapos, halos maputol na yung ating magnetic wire. Kaya ibig sabihin ito ay number 19 na wire gauge. Tapos sukatin naman natin yung isa pa. Kasi ito, tatlo to, di ba? Kailangan natin i-check to lahat talaga. Importante ito. Pag 20, wala. Sira na talaga. Dalawang 19 ha. Tapos ito panghuli. Sukatin natin. Ito, number 20 isa, tapos dalawa ang number 19. Kung makikita nyo, malaki itong dalawa. Ito maliit, 19 to. Ito 19 itong dalawa, tapos itong isa, 20. Dalawang 19, tapos isang 20. Subukan natin, papakita ko sa inyo. Sa 20, tama lang ang kanyang plane niya. Pasok siya. Hindi naman nasisira yung ating magnetic wire. Sa 19, maluwag lang siya. Kumbaga, walang kapit kahit kunti. Parang yung pasok agad siya, wala. Ibig sabihin, dalawa nito sa wire natin. Kung sa actual, mapapansin nyo talaga, video sa camera, hindi nyo makikita masyado. Pero kung sa actual, kahit titingnan nyo o lamasin nyo, kikita nyo talaga na malaki itong dalawa. Tapos yung isa naman ay medyo manipis sa kanila. Ito sa tatlong strand niya, yung dalawa 19, sa naman ay 18. Pero ito nga motor, rewinded na to ha. Alam ko rewinded na to, hindi na to original. Kasi sa kanyang tali, lahat ng ginamit. Kasi ako, matagal na rin ako sa pagre-rewind. Alam ko na yung motor na original pa sa kanyang winding at na-rewind na. Ito, na-rewind na to, rewinded na to. Sulat ko lang dito, number of wire 19 double, tapos 20 single. Ito na, sinulat ko na bale sa number of wire or size of wire 19 double, kasi tatlo to, di ba? Dalawang 19 double, tapos 20 single. Kaya tatlo siya bale lahat. Ngayon sa type of connection naman, titingnan lang natin ito. Siguro Y, siguro to. Mayroon naman connection na series Y, parallel Y, series delta, parallel delta. Ito, titingnan lang natin. Ang gagawin natin ay babaklasin natin to. Yung titingnan natin yung connection niya. Ito na. Kung makikita nyo, 6. Naka-Y lang siya. Kung makikita nyo, may tatlo lang. Oh. Ito na yung wire niya. Nakakonek na bali lahat. No? Siguro familiar naman kayo sa Y at saka sa delta na mga connection.
Ito niya nakakunik na ibig sa Y. Y lang to. Series Y. Kaya isusulat natin dito sa kanyang type of connection ay Y. Dito pala sa kanyang type of connection ay series Y nilagay ko. Bali, isa na lang yung kulang natin, yung number of turns na lang. Ang gagawin ko, kung recommend ko rin sa inyo, may mabibili naman tayong cord chisel, mas maganda kasi mapapadali yung trabaho natin. Silsilin lang natin bali to, tapos ito, tapos bibilangin natin ang kanyang turns niya bali. Dito sa pinapasukan ko wala kasing cord chisel kasi hindi sila nagre-rewind dito. Ang gagawin ko ay mano-mano ko to. Dito ako magtatanggal ito. Dito ako puputulin ko to lahat tapos bibilangin ko pa isa-isa kung ilan ang number of turns at papakita ko sa inyo mamaya, i-update ko sa inyo. Dito ako mas komportable, dito ko to iaangat tapos bibilangin ko to kung ilan ang turns niya. Dahil wala akong cord chisel, kaya isa-isahin ko na lang to. Medyo matatagalan ako nito. Okay lang. Naiangat ko na yung pinakamalaking coil at bibilangin ko na kung ilan ang turns nito. Ito, babalikan ko sa inyo. Ingat tayo nito. Di ba 3 strand to, di ba? Mayroon siyang 3 strand. Ang gagawin natin, bibilangin natin to. Paisa-isa lang yung bilang ko tapos i-divide ko to sa 3 kasi 3 strand yun, di ba? Kung ilan yung strand yun ang magiging yun ang gagamitin natin sa pagdi-divide bali. Yung kumbaga ito yung denominator natin, yung itong 3, yung total nito na turns tapos i-divide ko sa 3 kasi bibilangin ko lang naman to pa isa-isa. Pero kung gusto niyo pagsabayin yung tatlo tapos 3 stand tapos as 1 lang yun bali. Kaya ang gagawin ko pa isa-isa tapos i-divide ko sa 3. Kaya ito na yung kabuuan niya. Siguraduhin lang natin na walang naiwan at hindi rin sobra, kumbaga tama lang talaga, no? Kaya bibilangin muna natin to pa isa-isa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Mayroon siyang 72 turns. Pero i-divide natin to sa 3 kasi ang kanyang number of strand ay 3, di ba? Kaya i-divide natin to sa 3. 72 divided by 3. Open muna tayo ng ating calculator yan. 72 divided by 3 equals mayroon siyang 24 turns. 24 turns ang kanyang bilang sa malaki na coil. Ulitin ko, dito pa lang to 24 turns yung pinakamalaki. Kailangan pa rin natin itong bilangin. Yung pangalawa at saka yung pinakamaliit. Kaya dito sa pinakamalaki, bali, sa 1 to 12 na itatapat ko lang dito, ay mayroon siyang 24 turns. Yan, sinulat ko na 24 turns. Tapos, isusunod ko naman itong pangalawa. Pero ito, lahat ng ito ay uulitin ko pa rin ito mamaya kasi medyo, kuhan talaga ako nito, medyo, anong tawag nito, yung, kanang, medyo higpit talaga ako sa mga ganito, yung size of wire at saka number of turns. Mamaya, uulitin ko pa rin to kaya tulad na sinabi ko, kung kailangan yung i-double check, kung kailangan triple check, para sigurado talaga tayo, no? Ito naman, isusunod ko yung pangalawang coil, yung sa gitna balin niya. Bibilangin ko to, iangat ko lang muna to, tapos bibilangin. Naiangat ko na yung pinakamalaking coil at bibilangin ko na kung ilan ang turns nito. Ito, babalikan ko sa inyo. Ingat tayo nito. Di ba 3 strand to, di ba? Mayroon siyang 3 strand. Ang gagawin natin, bibilangin natin to. Isa-isa lang yung bilang ko, tapos i-divide ko to sa 3 kasi 3 strand yun, di ba? Kung ilan yung strand, yun ang magiging yun ang gagamitin natin sa pag-divide, bali. Yung, kumbaga ito yung denominator natin, yung itong 3, yung total nito na turns, tapos i-divide ko sa 3 kasi bibilangin ko lang naman to pa isa-isa. Pero kung gusto nyo pagsabayin yung tatlo, tapos 3 stand, tapos as 1 lang yun, bali. Kaya ang gagawin ko, pa isa-isa, tapos i-divide ko sa 3. Kaya ito na yung kabuuan niya. Siguraduhin lang natin na walang naiwan at hindi rin sobra, kumbaga tama lang talaga, no? Kaya bibilangin muna natin to pa isa-isa. 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Mayroon siyang 72 turns. Pero i-divide natin to sa 3 kasi ang kanyang number of strand ay 3, di ba? Kaya i-divide natin to sa 3. 72 divided by 3. Open muna tayo ng ating calculator yan. 72 divided by 3 equals mayroon siyang 24 turns. 24 turns ang kanyang bilang sa malaki na coil. Ulitin ko, dito pa lang to 24 turns yung pinakamalaki. Kailangan pa rin natin itong bilangin. Yung pangalawa at saka yung pinakamaliit. Kaya dito sa pinakamalaki, bali, sa 1 to 12 na itatapat ko lang dito, ay mayroon siyang 24 turns. Yan, sinulat ko na 24 turns. Tapos, isusunod ko naman itong pangalawa. Pero ito, lahat ng ito ay uulitin ko pa rin ito mamaya kasi medyo, kuhan talaga ako nito, medyo, anong tawag nito, yung, kanang, medyo higpit talaga ako sa mga ganito, yung size of wire at saka number of turns. Mamaya, uulitin ko pa rin to. Kaya, tulad na sinabi ko, kung kailangan yung i-double check, kung kailangan triple check, para sigurado talaga tayo, no? Ito naman, isusunod ko yung pangalawang coil, yung sa gitna balin niya. Bibilangin ko to, iangat ko lang muna to, tapos bibilangin. Nayangat ko na itong pangalawa, bale. Bibilangin ko rin naman to kung ilan ang turns ito. Sa mga ganito, posibleng parehas lang sila pero kailangan pa rin natin itong i-check. Bibilangin pa rin natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tanggalin ko lang muna to yung gloves para mas 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Parehas lang kanyang turns, no? 24 pa rin to kasi 74 divided by 3. 24 ang isulat natin dito, bali. Sinulat ko na 24 at saka yung nahuli naman tong pinakamaliit. Bibilangin pa rin natin yan. Although alam natin na parehas lang to, pero para masanay tayo kasi sa 3-piece, mayroon kasing iba-iba. Iba yung turns dito sa pinakamaliit, lalo na pag yung patong may iba kasi nagsishare sa kanyang slots. Kaya nire-recommend ko na bibilangin nyo talaga, laanan nyo talaga to ng oras para iwas magkamali kayo. Ito bibilangin ko pa rin to. Gusto ko talagang share sa inyo to na para iwas kumpiyansa ba, no? Kaya bibilangin ko lang muna to, iangat ko to tapos bibilangin ko pa rin. 1, 2, binilang ko na pala tong panghuling kuwil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72. 72 turns divided by 3, 24. Lahat siya ay mayroon siyang 24 turns. Yung 1 to 8 na span ay 24 turns, ang 1 to 10, 24 turns, ang 1 to 12, 24 turns. Ito ng kabuuan niya, bale, mayroon siyang 36 slots, yung number of poles, 4 poles, number of coil per group, 3, tapos yung number of span or pitch, 1 to 8, 1 to 10, 1 to 12, number of turns, 24, lahat. Tapos yung number of strand, 3, yung number of wire or size of wire, double yung 19, tapos single yung 20, tapos yung type of connection ay series Y. Ganito lang pala, no? Ganito lang kadali ang pagkuha sa stator data, stator winding data sa 3-piece electric motor. Basket winding pala to, hindi ko na nasulat, no, nakalimutan ko. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to at sana ay nagustuhan nyo. Kaya dito na lamang tayo sa pagkuha, tapos isusunod ko naman pala sa next video ay kung paano magkuha ng block diagram nito. Sa next video ko na lang isusulat kung paano, doon ko ituturo kung paano rin magkuha ng ating block diagram sa 3-piece electric motor. Kaya dito na lang tayo. Maraming salamat.